Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ilang headliners watch adlaw sa Biyernes, Oktubre 10, tuig 2025. Ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Davao Oriental gintayog sang magnitude 7.6 nga linog pagtayog na batyagan sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Trabaho sa Kapitolyo sa Iloilo, klase sa syudad sa Iloilo kag Bacolod, suspendido bangod sa linog. OCD6 wala sang nabalhag nga kahalitan sa rehiyon bangod sang mabaskog nga linog nga nag-igo sa Davao Oriental. Iloilo International Airport, formal na nga gindula ang initial screening. DICT kag Iloilo City Government ginlunsar ang free Wi-Fi program sa 27 ka area sa syudad. Kag mga startup sa Western Visayas ginaagda sa pagpasakop sa Moonshot TNK 2.0 Mentor Match. Alas 4:08 na sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkaroon sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hintayog sang magnitude 7.6 nga linog ang Davao Oriental pasado las 9:43 kainasang aga. Magluwas diri, nabalhag man ang masobra 200 ka aftershocks. Lagip na ang magnitude 5.3 nga linog, alauna 48 kaina kag ang magnitude 5.6 nga linog, alas 3:24 subong nga hapon. Bangod sa tuman nga kusog siyang linog, nabatyagan pa ang pagtayog sa pila ka lugar sa Visayas, lagip na sa Iloilo kag Negros Occidental. Ini nagresulta sa paguluwa sa mga estudyante, subong man mga empleyado sa ilang mga hulot klasihan kag ulubrahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho sa Kapitolyo sa Iloilo ginsuspend. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suspended ang trabaho sa Iloilo Provincial Capital sa Biyernes, October 10 kasunod sa mabaskog na linog sa Davao Oriental. Ang suspensyon ginanunsyo ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa piyak nga bahin, ang Provincial Engineers Office kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naghiwat sang maid-id nga assessment sa structural integrity sang edipisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Samtang kasunod sang nabatyagan nga linog sa wadlaw gindeklarama ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga bultuan. Iliagod mapasiguro ang safety sa mga estudyante nakitman ang mga manunudlo sa mga bultuan. Sa bahin sang Iloilo City Hall, nagpatigayon sang structural inspection ng Office of the Building Official, City Engineer's Office, kag Facility Conservation Office. Sa Dipisyo bag-o ang paghimo sang rekomendasyon kung nagakadapat ang pagbalik sa trabaho sa mga empleyado. Inatudlo sa Davao na balagang epicenter sa linog, kamay kabasugon nga magnitude 7.6. Radyo Pilipinas News. Samtang wala sa nakitaan nga damage sa Iloilo City Hall kag Legislative Building ang Office of the Building Official matapos nga naghiwat sa structural inspection sa edipisyo kasunod sang nabatyagan nga linog. Structurally safe ang infrastruktura suno sa OBO santo sa anunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kasunod sang temporary work suspension, abiso sang Iloilo City Government padayon nga magalibat sa posibilidad sang mga aftershock. Radyo Pilipinas News. Suspendido man ang face-to-face classes sa tanan nga level kag bulutuan sa Bacolod City subong nga Biyernes. Inisandig sa rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CTRMO kag sang Department of Education Division of Bacolod City kasunod sang 7.5 magnitude nga linog sa Davao Oriental nga nabatyagan sa pila ka lugar sa syudad sang Bacolod. Ginainganyo naman ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang tanan nga bulutuan nga mag-shift sa modular distance learning kag paghatag sa performance task kag project agud mas siguro nga malabot gihapon ang mga learning competency. Radyo Pilipinas News. Samtang OCD6 wala sang nabalhag nga kahalitaan sa rehiyon bangod sang mabaskog nga linog kag nga nag-igo sa Davao Oriental. Ang detalye sang balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Sa inisyal na datos ng Office of the Civil Defense Region 6, ginpahayag sang opisina nga wala sang kahalitan nga nabalhag sa rehiyon sa natabo nga mabaskog nga linog sa Davao Oriental Oktubre 10. Suno kay Mistina Mayor, spokesperson sang OCD6, nabatyagan ang linog sa mga lugar sa rehiyon sa is apang wala sang may nasamaran ukon nagkalaguba sa lugar. Ginkumpirma man sang OCD6 ang kanselasyon sang klase sa Iloilo City kag trabaho sa Iloilo Provincial Capital. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magapalala sa 3 million pesos kabalor sang bulig ang Bacolod City Government sa probinsya sang Cebu. Sining karon lang ginaaprobahan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Council ang plano nga pagpalabot sang bulig sa mga lugar nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog sa Cebu. Sir kay Bacolod City Mayor Grega Sataya ang tikang pagpakita sang suporta sang syudad sa mga Cebuano nga nadulaan sang himata kag pamalay bangod sang makusog nga pagtayog. Radyo Pilipinas News. Samtang Iloilo International Airport formal na nga gindula ang initial screening. Nagabalik sa detalye sang balita si Hope Trichante. Radyo Pilipinas Report. Ginapatuman na sa Iloilo International Airport ang pagdula sang initial screening bilang pagsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Kabahin ini sa inisyatiba sa Department of Transportation nga panamion ang eksperyensya sa mga pasahero samtang istrikto nga ginapatuman ng aviation security protocols. Agud mag-complement sa bago nga development sa paluparan, gin-reactivate ang employees entrance nga nagahatag sang separado nga access points sa mga personnel. Sa sini, suno sa kaap, mapain ang empleyado sa mga pasahero. Naibaluan nga antes ang transition naghiwat sang serye sa mga pagpanghanda ang paluparan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Naap Iloilo International Airport nagpatigayon sa town hall meeting sa kinaluso na public-private partnership. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sang town hall meeting ang Civil Aviation Authority of the Philippines Human Resource Management Department kaupod ang Corporate Planning Office sagud maghatag sang updates kag kasanagan sa ginaduso nga Public-Private Partnership Initiative. Sa Sinapol ginhatagan oportunidad ang mga empleyado nga magbayaw sang pamangkot agud maklaruhan sa mga epekto sang transition sa adlaw-adlaw nga operasyon, work arrangement kag kabilugan nga development sang paluparan. Ginklaro sang Corporate Planning Office nga ang pagpatuman sang PPP hindi lamang para sa modernisasyon sang pasilidad, amo man ang maghatag suporta sa long-term welfare sa mga empleyado. Nagpasalig ang Human Resource Management Department sang assistance sa mga empleyado agud masabat ang mga workforce-related matters kung magsugod na ang PPP. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Rumunsar sa Department of Information and Communications Technology kung DICT, kapulog ang Iloilo City Government ang free Wi-Fi program sa pampubliko nga lugar sa Iloilo City. Kabahin nini sang Free Internet Access in Public Spaces Act nga programa sa gobyerno at mahatagan sing libreng access ang publiko sa Wi-Fi. Kasunod sini yara sa 27 ka area sa syudad, laki pang plaza sa may libre nga koneksyon sa internet. Sa gihiwat nga seremonya sa City Hall, kainasang aga, ginpahayag ni DICT6 Regional Director Reynaldo C. Ang maplaza ang hindi lang makabig cultural landmark kundi sentro sa mga aktibidad sa publiko gani kinahanglan nga mapasanyog ang free internet services sa sining nga lugar. Giin pasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang DICT sa ila programa nga makabuligid sa karamaan sa pumuluyo, turista kag mga estudyante. Target man nga pamtagaan sa free Wi-Fi access sa bulan sa Disyembre ang tanan nga merkado publiko sa syudad sa Iloilo sa tion nga ini ang mabuksan na. Radyo Pilipinas News. Ginaagda sa Department of Trade and Industry kung DTI Western Visayas ang tanan nga startup sa rehiyon nga magpasakop sa Moonshot TNK 2.0 Mentor Match. Ang Moonshot TNK 2.0 Mentor Match sa kadlaw nga pitching event nga natalana hiwaton sa Nobyembre 7 sa Iloilo City. Kakidisenyo para maagot ang mga early stage startup sa mga batikan ng mga mentors. Katiwaan sa aktibidad na mahatagan ang mga startups ng long-term support pinaagi sa post-pitch mentoring kag market linkages. Bukas ang aktibidad sa tanang startups may isa tugtog 4 ka membro. Gintukod sa isa ka Pilipino, edad 18 anyos pataas, may minimum viable product and pilot-tested solution nga mag-address sa problema sa health, education, environment o kung poverty alleviation. Ang mga interesado, mahimo nga mag-apply online tugtog sa Oktubre 13, 2025. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sa National Statistics Month sa Antique ginbuksan na. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Formal na nga nagsugod ang selebrasyon sa 36 National Statistics Month sa probinsya sang Antique. Kadungan sini, ginbuksan man ang statistical exhibit na may kaangtanan sa populasyon, ekonomiya, kag National Identification Registration sa San Jose de Buenavista. Magluwas sa exhibit ang ibang pang aktibidad na kalinya sa isa ka bulan nga selebrasyon, amo ang e-poster making contest, Statistics Quiz B, 29th Philippine Statistics Quiz, presentation sa basic statistics topic sa mga junior high school, senior high school, kag college students. Ang selebrasyon sa National Statistics Month ginahiwat kada bulan sa Oktubre agud pataason ng appreciation sa publiko sa importansya sa statistics sa policy making planning kag sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang pagigabalita, mga estudyante sa Sapian ginhana sa basic robotics kag automation. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakaagom sa mga bagong skills sa mga estudyante sang Sapian National High School sa Capiz sa bulig sang Department of Science and Technology Region 6, Capiz Provincial S&T Office, kadungan sa ginhiwat nga Science Camp sa bulutuan sa selebrasyon sang 2025 Science Month. Gintudloan ang mga estudyante sa mga basic na mga konsepto sa automation kag robotics pinaagi sa mga interactive discussion kag demonstrations. Gintudlo kung paano ang Arduino magamit sa mga practical situations gamit ang Tinkercad, libre nga browser-based program sa paghimo sang 3D models, electronic circuits kag block-based code sa education kag designs. Magluwas diri ginpakilala man sa mga bata ang MBOTS, isa ka educational robot kits na gindisenyo gud tudloan ng mga estudyante sa programming, electronics kag robotics. Katuyuan sang training na mas maintindihan sang kabataan kung paano makaapekto ang mga teknolohiya sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi kag para mas maabi-abi sang kabataan ang papel sang siyensya kag teknolohiya sa pagsabat sa mga nagkalain-lain nga problema. Katuwang sang DOST 6 Capiz PSTO ang Philippine Science High School, Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang paging balita, nakabaton sa pagkilala ang probinsya sang Iloilo. Halin sa Bureau of Local Government Finance ng Department of Finance matapos makuha ang first place sa may pinakamataas na collection efficiency sa apat na locally sourced revenues, ang real property tax, business tax, fees and charges, kag economic enterprise sa Western Visayas para sa tuig 2024. Ang pagkilala ang ginhatag sa probinsya sa Iloilo sa ginpatigayon nga 2025 Regional Conference of Assessors, Treasurers and their technical personnel sa Grand Hotel Iloilo City. Ang pagkilala ginbato ni Provincial Treasurer Jean Marie Umadhay na nagtiglawa sa provincial government. Padayon ang pagpangibabaw sa provincial government sa local governments sa diin ginpakita sa probinsya ang maayong performance sa revenue generation kag financial stewardship. Ang ining award nagasantos sa social justice agenda ni Governor Arthur Defensor Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, opisyal nga ginlunsar sa The Medical City Iloilo sa Oktubre 3 ang The Memory Studio. Isa ka bag-o pinasahi nga programa nga gindedikar sa paghatag sang komprensibo kag bugos nga pagatipan para sa mga pasyente nga may demensya kag iban pa nga diferensya o konbalatian sa panghuna-una. Ang paglunsar sang The Memory Studio ginhimo sang The Medical City bangod ginakilala nila ang kinahanglanon para sa butang sa isa ka dedikado nga espasyo sa pagsabat sang masakit nga mation. Ang The Memory Studio may neurologist, geriatrician, psychiatrist, occupational therapist, physical therapist kag healthcare professional nga nagabuligay sa paghatag sang personalized nga plano sa pagbulong kag kinahanglanon nga paglaygay sa pasyente kag pamilya. Kaupod ang The B Academy PH, ang Iloilo-based family technology company nga gintukod sang occupational therapists, special needs educators kag early intervention specialists. Ang TMC Iloilo Memory Studio Program gindisenyo sa pagtukod sang pagsalig sa pagpadayon sang panglawas sang panghuna-una paagi sa komprehensibong assessment, evaluasyon, diagnosis kag personal nga pagbulong. Samtang nagadamo ang mga tigulang nga naga-eksperyensya sa pagkadula sa memorya kag mga kaangtanan nga mga kondisyon. Ini nga programa nagatindog bilang isa ka paglaom para sa komunidad sang mga tigulang sa Iloilo. Nagatanyag ini sang early screening, personalized care plan, kag hands-on support para sa pamilya. Nagapanguna diri ang paghanas o paghiya sa mga caregivers, paghatagahon bagi sa maluyon nga mga pag-atipan. Sa sininga serbisyo, komitido ang TMC Iloilo Memory Studio sa paghatag sa mga tigulang nga Ilonggo. Kag ila mga pinalangga hindi lamang bulig, kundi paghakop, kasulhayan kag ang dignidad nga nagakadapat sa ila samtang tingog sila nga nagatubang sa demensya. Ang programa nagatanyag sa dementia staging and assessment, dementia care intervention,
primary care coaching and training access sa katawhan meditation platform isa ka mental health support para sa caregiver kag dementia patient kag case management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:25 na sa hapon. Kagamoy adto ang mabalita na tipon kag hinbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Blaners Buwas mga adlaw sa Biyernes, Oktubre 10, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kay Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo